Mga kabombo, narito ang ating special feature sa araw na ito. Sa bawat batang natututong bumabasa, magsulat at mangarap, may isang guro sa likod ng tagumpay, sa likod ng pisara, lesson plans at matyagang pagtuturo. Naroroon ang tahimik na bayani ng lipunan, ang mga guro. Ngayong National Teachers Month, muli nating binibigyang pugay ang mga gurong Pilipino na sa kabila ng maraming hamon ay patuloy na nagsisilbing ilaw sa landas ng bawat mag-aaral. Sa Pilipinas, ito ay pinagdiriwang mula Setyembre 5 hanggang Oktubre 5, alinsunod yan sa Proclamation No. 242 na nilagdaan noong 2011. Itinakda nito ang isang buong buwan upang kilalanin ang kontribusyon ng mga guro sa bansa. Ang National Teachers Month ay isang mahalagang selebrasyon na nagbibigay pugay sa mga guro sa kanilang napakahalagang papel sa lipunan. Hindi biro ang maging guro sa Pilipinas. Mula sa kakulangan ng pasilidad, mababang sahod, hanggang sa kabi-kabilang papel na kailangang tapusin. Tila ba paulit-ulit silang sumusubok at sinusubok, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy pa rin silang nagbibigay ng higit pa sa inaasahan. Ang National Teachers Month ay isang taunang pagdiriwang na kinikilala ang mahalagang papel ng mga guro sa paghubog ng isipan, pagkatao at kinabukasan ng mga kabataan at ng buong sambayanan. Ang pagtuturo ay hindi lamang trabaho, ito ay misyon na hindi sapat ang sweldo. Oo, pero bawat ngiti ng estudyante, bawat ma'am, salamat po, iyon ang hindi matutumbasan. Dumaan sa napakaraming pagbabagong sistema ng edukasyon sa bansa. K-12, distance learning, modular at online classes. Pero anuman ang bagong sistema, isa ang nananatili, ang pangangailangan ng mga gurong handang umunawa, mag-adjust at magturo ng may puso. Sa panahon ng pandemya, naging saksi tayo sa dedikasyon ng mga guro na kahit walang sapat na kagamitan, ay nagsusumikap makapaghatid ng edukasyon. May ilang naghatid ng modules sa kabundukan, may ilang nagtuturo sa ilalim ng punong kahoy kahit walang internet. Tunay na hindi matatawaran ang kanilang sakripisyo. Ibinahagi ng isang guro sa lungsod ng Dagupan ang kahalagahan ng mga guro ngayong National Teachers Month. Ayon kay Jerome Idos, ang program head ng College of Arts and Sciences sa University of Pangasinan, ang mga guro ay hindi lamang tagapagturo, kundi itinuturing ding pangalawang magulang ng mga estudyante. Aniya, na bagamat hindi siya nagtapos sa kursong edukasyon, bagkos ay sa psychology, mas pinili niyang magturo dahil sa nakita niyang kahalagahan ng paggabay sa mga kabataan, gaya na lamang ng value at essence ng pagtuturo sa mga estudyante. Kwento pa nito, ilan sa mga pinakamaliligayang karanasan niya bilang guro ay ang simpleng paggunita sa mga espesyal na araw kasama ang mga estudyante. Binibigyang diin nito ang kahalagahan ng pakikinig at pagbibigay ng payo sa mga mag-aaral, lalo na sa mga first-year college students na dumaranas ng separation anxiety dulot ng transisyon mula sa high school patungong kolehiyo. Panawagan ni Idosa sa kanyang mga kapwa guro na samahan ang mga estudyante sa kanilang paglalakbay, kung saan kinakailangan kilalanin ang mga ito, kung saan sila mahina at saan sila magaling upang mas matutukan at maitaguyod ang kanilang mga sarili. Bilang isang guro, ang guro ay kinukonsider as the second parent po ng ating mga estudyante. Okay, so guro is considered as expert when it comes to sa larangan ng different when it comes to learning. Okay, so guro hindi lang po sila nagpro-provide ng puso ng leksyon, kundi nagpro-provide din po sila ng malasakit sa mga estudyante. Okay, so ako hindi naman po talaga ako graduate ng pagiging education. I'm in a corporate company actually for almost 6 years, and then pero nakita ko na andun yung calling ng parang nakita ko na psychology yung graduate ako ng psychology, and then andun yung calling na
parang ang sarap pala maging guro kasi from time to time, nakita ko yung value and essence na maipro-provide mo na learning sa mga estudyante. Kapag once na nakapag-provide ka kasi ng learning sa estudyante, it will somehow compensate you. Not into a terms of money, but it compensate you by means of it compensate you when it comes to your sense of inner self actually. Okay. So yun po yung definition ng guro para sa amin. We are considered as the second parent of our student, okay, na gumagabay sa kanila, okay, knowing the fact na ang first teacher po, ang first parent po nila ay yung mga biological parents po nila, and then sa school setting naman, andyan naman po yung mga guro para second teacher, no? Second parents naman nila to guide them. Okay. We're not just only teacher, but also we are considered as advisor. And then we're delivering teachings or learnings, but then nagiging support system din po kasi kami ng mga estudyante, wherein if they do have may mga problema silang personal, kailangan mo i-handle. For the same example, meron po silang hindi na-open up na problema sa kanilang pamilya. Andito po kaming mga instructor, wherein sa psychology kasi kailangan alam mo ang basic counseling techniques. Okay, yung pag-provide ng mga advices sa mga estudyante. Kasi I considered that yung school po namin ay sanctuary. Sanctuary wherein this is considered as our safe place for the student, wherein they can voice out their concerns. It's most likely when it comes to their personal, sa mga personal na hindi nila napo-voice out sa pamilya nila, napo-voice out nila sa amin, knowing the confidentiality and privacy naman ng privacy na ang nakakaalam lang dapat nito ay guro at at ng estudyante. Okay, so with this, bilang isang psychology, kailangan mong i-manage yung behavior ng isang estudyante when it comes to well-being. Most specifically po kasi yung mga college po, nag-undergo po sila ng adaptation. From high school into college, iba na po kasi yung grading system for the high school into college. And then, iba na rin po kasi yung approach into college, high school into college. So that's why there is a adaptation or nagkakaroon po sila ng parang separation anxiety with that. So, kailangan talagang i-manage siya na ipaliwanag sa kanila na we are here to support them when it comes to academic concern, financial, and then same also with their personal. So somehow help them when it comes to their journey here, to our generation right now. Ang secret ay strategy lang dyan is kailangan mo lang kunin yung sympathy nila and then empathy nila. At yung from time to time, you need to correct them when it comes to kung ano yung tama at mali. Basta ibigay mo lang yung puso sa kanila or yung pangangailangan nila in a correct manner or in a correct terms. Okay? So, and then, you need to provide constructive criticism with them if they commit some errors or mistake sa kanilang sa mga action nila. And then, actually, wala namang masyadong differences yung mga estudyante ngayon sa noon. Okay, so, based from my understanding kasi, wala namang masyadong differences. Basta alam mo lang maki-join kung ano yung trend sa kanila at talagang makukuha mo yung loan nila. Okay, so ganun lang naman. And then, one of the strategy is you need to smile as always sa kanila. Kasi ang smile at ang pagtapik sa likod nila ay isang bagay na malaking bagay para sa kanila, para sa it considered as support, big support. It's considered as a big support system para sa kanila. Na kapag once na nag-smile yung picture sa kanila,
at tinapik yung sa likod, okay? So means to say, there's some energy na parang, supported ako ng teacher, supported ako ng university. So, so yun lang po yung strategy na ginagawa namin most likely as being mostly na mga teachers here, smile and then also with the support system. And then you need to go with the flow. It somehow compensate all of your hard work and sacrifices as being teacher. Knowing the fact na you nag-provide ka lang ng little help sa kanila kasi certain subjects lang yung tinuro mo sa kanila. Pero naging parte ka ng journey nila. Okay. Kaya nga kapag once na nakita ko na nagpapasalamat yung bata, nagpapasalamat. Though hindi naman nire-require na kailangan magpasalamat. Yung makita mo na nag-smile back sila sa iyo, tapos nag-thank you sila during the time na nakapasa sila ng board exam. At makita mo sila sa mga malls, mga dyan, or sa mga parks, makita ka nila, kahit saan panic, kahit nasa Manila ka, may mga estudyante kang makita. Naka-smile back, sir, ako po pala yung estudyante mo. Actually, parang nakakataba ng puso. Parang, ang sarap pa ng maging teacher. Okay, ang sarap na maging teacher. Mahirap maging teacher actually. Mahirap maging teacher. Pero, yung makita kung may natututunan yung bata, maalala ka nila, okay, kahit na hindi mo na sila masyadong maalala kasi napakadaming estudyante, parang magre-recall pa na, okay, naging estudyante ko na, naalala ko na siya. Hindi ko na matatanggal yung soul or teaching sa body ko kasi kapag once na tinanggal mo yung soul, hahanap-hanapin na yun. So, nakikita ko na this is my profession na po talaga or retirement profession for me. And I see myself 30 years from now still teaching and then still updating my learning, my teaching profession and strategy. From time to time kasi nagkakaroon ng changes. It's because of the technology. And then, sasabayan ko lang kung ano yung flow. Bagamat ang National Teachers Month ay isang magandang pagkakataon para kilalanin ang kontribusyon ng mga guro, mahalaga ring alalahanin na ang kanilang serbisyo ay hindi limitado sa isang buwan lamang. Araw-araw, binubuo nila ang kinabukasan ng ating bayan. Isang dalawang estudyante sa bawat klase. Sa bawat kwentong tagumpay, may isang guro sa simula nito. Sa bawat profesional, doktor, inhenyero, sundalo o manunulata, may isang gurong nagturo kung paano magsimula. Ang mga guro ay nagsisilbing pangalawang magulang sa mga paaralan. Gumugugol sila ng oras, pagod at malasakit upang ihanda ang mga mag-aaral hindi lamang sa akademiko, kundi pati na rin sa buhay. Pinapaalala sa buong bansa ng edukasyon ay pundasyon ng kaunlaran. Sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito, kinikilala natin na hindi magiging posible ang pagkatuto kung wala ang mga guro. Ang selebrasyon ay nagbubuklod sa mga estudyante, magulang, paaralan at buong komunidad upang magbigay pugay sa mga guro. Nagiging daan natin ito para mas malawak at na masuportahan sila mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Sa gitna ng mga hamon at pagod, ang pagkilala ay nagbibigay sa kanilang lakas ng loob, inspirasyon at pagmamalasakit mula sa lipunan. Marami ang hindi nakakaalam kung gaano kabigat ang trabaho ng mga guro. Sa pamamagitan ng National Teachers Month, napapalawak ang kaalaman ng publiko sa kanilang papel sa paghubog ng kinabukasan. Ang National Teachers Month ay hindi lamang isang simpleng pagdiriwang. Ito ay isang panawagan para sa buong sambayanan na kilalanin, pasalamatan at suportahan ng mga guro na siyang haligi ng edukasyon at tagapaghubog ng ating bayan. Ngayong buwan ng mga guro, itaas natin ang ating panulat at puso sa pasasalamat. Tunay ngang walang makakapalit sa isang guro nga may malasakit. Sa kanilang mga kamay, hinuhubog ang kinabukasan ng bawat Pilipino. Sa kanilang mga mata, kita ang pag-asa ng bayan at sa bawat aral na kanilang itinuturo, buhay ang pangarap ng sambayanan. Maligayang buwan ng mga guro.
Sumayin yung ating special feature sa araw na ito. Inyong nakasama, Bombo Myra Reside. at Bombo Oliver Dacumus. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!